Miss Dabaglita! Same pero iba. Kaya patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo. O, diba? In fairness, napakaganda. Hello sa mga friends natin from AirAsia. Yes, diba? kapiling natin ang AirAsia ngayong pananghalian. Correct. Hindi ba na nakakaloka sa inyong lahat? At syempre para po sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Tatlo na yon. Yes. Hindi ba? Na nakakaloka. At syempre batiin na rin natin ang ating mga pangga na nanonood hindi lang sa radyo at nakikinig sa radyo, kung hindi nanonood din via our Facebook Live, Mare. Hello po sa inyong lahat. Yes. And of course sa aming Team Replay. Hello po sa inyong lahat. I love you all. Mare, naloka ako sa Team Replay. Bakit? Iba-ibang bansa. May Espanya, Oo. may Canadian, may Norway, may Denmark. Amerika. Aday, Diyos ko, naloka ako. Hello po sa inyong lahat dyan. Sa Japan. mga, oo. Kung saan na pala nakakarating ang In chismisan natin. fairness, Ano? basta talaga ang chismis. Hello po sa inyong lahat at syempre sa mga aming bayani na tinatawag, Oo. ang ating mga OFWs na ating mga pangga. Mag-iingat po kayo kung nasa mga kayong panig ng mundo at kami po ay saludo sa inyong alam mo yun, pagsisipag, yung mga inyong paghihirap ay talagang nararamdaman namin dito sa Pilipinas yan. Dahil syempre, sa mga dollars na pinadadala nyo. Oo. Lalo na pag ang dollars ay pinapadala nyo sa baklitas. Charot lang, charot. Oo. Pero eto, Mari, bago ako tuluyang magbigay ng chika. Nako, nakarinig ka na ba ng pinakamatibay daw na cellphone ngayon na pinagkakaguluhan ng buong sambayanan? Ay, ano ba ito, Mare? Ay, ito yung Honor na XA9B. X9B, oo, yan. Mare, alam mo ba yung patok na patok ito? Oo, yung Honor na ito, aba Mare, nagbukas sila ngayon ng bago nilang branch sa may SM Angono, na kung saan nga naman pinipilahan, Mare, dahil nga marami ang na-curious dito, na para bang binalibag ang telepono, hinagis. Sinagasaan. Oo, at pinang-chop-chop ng, alam mo yon ng, hollow blocks, Oo. ng kung ano. Kaya nga sabi ng ilan, Mare, aba, mukha daw yatang ito yung mga telepono ngayon na bagay sa mga bagets ngayon. Dahil mga bagets, di ba, minsan hawak telepono nalalaglag. So hindi na kayo mangangamba na masirang inyong telepono. Tsaka hindi lang yun, Mare, sa mga gamer na naiinis kasi kapag natatalo sa game. Oo, binabalibag ang telepono. Oo, ayun, pwede i-try sa inyo nyo to. yun. O, diba? X9B pala, 5G na Honor. Oo. Bagong-bago yan at meron na silang physical store, Mare, sa SM North EDSA at yun, bagong bukas sa SM Angono. Tsaka sa mga pangga natin, ito yung nag-viral kamakailan sa Facebook na pinanghihiwa nila ng pakwan. Oo, pakwan, ng Pakwan, ha? apple. Apple. At dahil doon ako naloka. Alam mo ba, gusto kong ma-experience Ang to? alin? Yung pangbukas ng alimango. Oo. Kaya nga, Sir Dennis Santos, di ba? Gusto ko i-challenge mo ang baklitas dyan. Ipukul sa basyo. Di ba? Ay! Tingnan natin kung may titibay pa dyan. Oo. Or ipaputok ang nguso ng chismosa. Yon ang hindi pa nagagawa. Oh, di ba? Kaya nga, Sir Dennis, baka naman. Di ba? Honor X9B 5G yan. Ang bongga nun, Mare. Diba? So, para matry naman ang ganda din pa natin. ng kulay niya kasi orange. Diba? No? Alam mo, pag nakakuha tayo niya, try natin pampukpok pambukas ng tahong. Oo. Kung kaya nga ba? O, yes. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero malalaman natin yan sa mga susunod pang mga araw, hindi ba? But anyways, nako eto, Mare. Hindi ito sintigas ng telepono. Ay, bakit? Kung hindi talagang diretsuhang sinabi talaga at hayagan niyang sinabi na kaya niya hindi iimbitahin ang taong ito sa kanyang kasal ay dahil hindi sila close. Ay, ang tigas-tigas naman. Diba? Sino ba yung nagmamatigas na yan, Mare? Naku, eto na, Mare. Dahil nga itong January, very busy na ang sweetheart couples na sina Dominic Roque and Bea Alonso. Very busy sila sa pag-prepare ng kanilang nalalapit na kasal. Kung saan nga naman ay talagang diretsuhan at walang patumanggi nang tinanong si Dominic Roque kung iimbitahin ba ang Katniel at diretsuhan lang niya sinabi, literal casual, na si Catherine, oo. Tapos tinanong si Daniel. Talagang diretsuhan din niya sinabi, hindi kami close.
Ay, Mare, anong pinag-uugatan nito? Bakit hindi niya iimbitahin si Daniel? Talaga nga naman diretsuhan niya kasi since 2020 hindi na daw sila nag-uusap. So bakit? Why bother inviting someone na hindi ka naman close? Diba? Pero yun na nga, is napagtagpi-tagpi, Mare. Ang alin? Kasi nga daw pala, sabi ng ibang mga chismosa nating kapitbahay, ito daw, ang pinag-ugatan daw na kanilang problema ay para daw bang, kasi itong si Daniel before, ay para bang nagparamdam sa kapatid daw niyang babae. Kapatid nino? Ni Daniel, si Dominic. Si Dominic ang nagparamdam. Oo, diba? So ano bang ginawa nitong si Dominic? Nagpaamoy ng kandila, ganon? Hindi naman. Kumbaga nagparamdam siya ng intention siguro kasi nga naman yung kapatid niya ay medyo kinilig-kilig that time. Pero alam mo, wala konfirmasyon yung balitang yon. Na kumbaga parang nagpakilig-kilig, tapos bigla na lang daw finrenzone. So parang ghosting. Hindi naman totally ghosting. Kasi nandoon naman daw yung getting to know siguro each other. Ito lang yung chismis kung bakit nagkaroon ng hidwaan daw si Daniel at si Dominic Roque. Dahil daw sa kapatid na dapat daw ay liligawan ni Dominica. Kaya lang hindi nag-pursue ang panliligaw kasi pumasok sa eksena si Bea Alonso. Natuon ang atensyon kay Bea, not may picture Benene, ba tayo? but Alonso. Tsaka hindi, not bingot, but Bea bingot. Sino yun, Bea bingot? Sige, wag mong itawid yan. Nandyan ang ating ano. Hindi ko mag-iimbing. Hindi yun na nga. Oo. So para daw yun, kasi parang ang mga, sabi nga sa'yo, pag sa social media, Mare, di ba? Lahat may resibo. Lahat may picture ba tayo nung kapatid nitong si Daniel? I think parang, if I'm not mistaken, comment down below kung si Carmela ba yun? Si Maggie. Maggie ba yun, yung kapatid? Comment down kung sino nga yung kapatid na na-link kay Dominic Roque. Kaya nga. Oo, diba na nakakaloka? Kasi ang kilala ko si Carmela. Basta may isa. Oo. Diba? Na parang tipong, basta may isa. Yan comment down below kasi not sure kung sinong kapatid na babae pero nalilink kay Dominic Roque na yan daw ang pinagmulan. So ibig sabihin, Mare, kung may issue sa hindi pagtutuloy ng panliligaw, ibig sabihin nasaktan yung kapatid ni Daniel Padilla. Ay true, bilang kapatid. Bilang kapatid, bilang kuya, syempre nasaktan siya dahil nga syempre hindi nag-pursue, hindi tapos ang ending, 'di ba? Yung pala may Bea Alonso ka ng bongga. Actually, di naman pwedeng gawing big deal na lang yan Alam mo kung bakit? Naman kung hindi niya imbitahin, ikasal naman nila yun. Sa bagay. Hindi, tsaka isa pa, alam mo sabi ng mga netizen. Siguro kaya din daw na hindi na lang din imbitahin. Kasi nga, di ba, katulad nung nangyari sa kasal ni Robbie Domingo. Hindi ba? Imbis na ma-highlight yung mag-asawa. Sila yung nakakuha ng atensyon. Sila yung, kumaga parang, they took the spotlight from the newlyweds. Binitbit nila yung spotlight. Diba? Na nakakaloka. Parang umagaw atensyon. Kumaga parang, si Catherine, part ng entourage. Kaya lang nung meksena na si Daniel, ay teka, parang nakalimutan na ng tao yung okasyon na pinunta nila, kasal ni Robbie Domingo at saka ni Mikey Pineda. Actually, Mari, hindi naman silang inaabangan. Hindi ang cut nilang inaabangan ko dyan sa kasal na yan Sino? Si Manay Lolit kung iimbitahin na siya. Manay! Ay, malamang iimbitahin na ni Bea kasi Alonso bati na sila. yan. Siyempre kasama na sa guest list yan, diba? Pero yun na nga, ulitin lang namin, wala pa pong konfirmasyon kung tukol doon ng may pinag-awayan ng dalawang dating magkaibigan. Away ba o tampuhan? Siguro tampuhan na turn into parang wala nang pag-uusap totally. Kasi diba alam mo naman sa bagay kasi diba pag ang lalaki pag nagtampuhan mag-aaway ngayon tapos bukas magbabatian lang yan, tol, okay na. Parang si Hindi Mare, kagaya ng mga na mga bilatsing yan na parang tipong magkatampuhan. Bakit? Bellamy naman, huwag naman bilatsing. Bakit ba? Yung mga... Mare, may patis ka today.
Hindi kagaya yan ng mga ng mga Belechina. Hindi magugustuhan ni Hindi, di ba? Hindi naman katulad yan ng mga alam naman natin na tampururo tapos biglang ang ending, 1 buwan, 2, 3 taon, 1 taon di mag-uusap tapos magsisiraan pa. Oo. Hindi naman uso sa mga kalalakihan yan. Pero siguro, yun nga, since 2020 pa nga, gaya nung sinabi ni Dominic Roque na hindi sila nag-uusap, parang Mare 2024 na ngayon. Tagal na. So mag-4 na taon na sila. Oo. So yun nga, siguro talagang friendship over na. Pero parang kung ano pa man ang dahilan nun, kasi isa lang daw yun sa mga spekulasyon ng mga tao na pinag-ugatan ng pagtatampuhan nila kung bakit nawala ang kanilang friendship. Oo. Sa bagay, diba? At saka sa mga kalalakihan din, lalo na dun sa mga vlogger na kung ano-ano ang ina-upload, tampuhan po yan ng mga gwapo, wag po kayo sumali. Wag po kayong umanay. Oo. Hindi, ganito na lang. Oo. Tampuhan po yan ng mga tao. Oo. Yun. Kung hindi mo kang tao, doon sa far away. Far away. Baka hindi ka naman umahanay sa itsura nila Dominic Roque at Daniel Padilla. Doon sa far away. As in far away. Sumama sa liwanag. Tama, yun ang maganda nilang gawin. Oo. Pag nakakita kayo ng liwanag, sumama na kayo, diba? Hindi magugustuhan ng hindi magugustuhan ng pamunuan ng honor. Ay, oo nga, diba? Oo. Yung mga patibayan ng well, sa bagay, ng cellphone. Malalaman natin kung talagang magkakrak sa mukha nila. Oo. Diba? Check na natin patibayan ng cellphone sa mukha ng mga chismosang kapitbahay. Hello po sa inyong lahat siya. Ito Sir Dennis Santos. Correct. Anyways, diba? Well, marami pa naman sigurong mababago dahil ilang buwan pa naman Oo bago nga. ang kasal mismo ni Miss Bea Alonso. Di pa naman siguro buo ang guest list. Oo, diba? Posible pa itong mabago. Alam mo yun, sabi nga nila, walang problemang hindi naayos sa mabuting usapan at sa pag-uusap lang. Sa paggaganapin ng kasal? Well, yan ang hindi pa naman masyadong dinivulge. Oo. Kasi syempre baka naman yung ibang marites mag-una-una na doon. For sure hindi yan sa basketball court lang. Hindi naman. Baka sa farm ni Bea. Ay, sa Not Biati. Binene. Oo. Alonso. Oo, and not Bengot. Try natin. Baka sa farm ni Cara. Baka Loka-loka. gagawin. Maano pa dumadamo. O bakit ba? Para feel mo yung vibes ng pagkagubat. Ano? Tarzan and Jane? Nakabaging si Bea pagpasok. Well, malalaman pa rin natin yan. Gaya ng sinabi ko, Ang diba? gwapo ni Dominic, Oo, grabe. Diba? Parang ang perfect ng mukha. May pa-picture ba tayo ni Dominic ngayon? Parang hindi ko masyado Meron, nakita. nakita. Ang Diba? gwapo. Samantalang dati, okay naman sila. Okay magpapatropa. Kaya lang syempre, diba? Ayan o. Ang gwapo. Ang ka. gwapo. Ang gwapo nila pareho. Kaya kayong mga Correct, diba? nakikisaw-saw sa mga Correct nila. Wag na kayong away yan ng mga gwapo. Tsaka tampuhang magkakayo. Hindi naman totally away. Hindi ako naniniwalang away Tampuhan lang na magkaibigan Tampuhang tao yan. na posible naman din na magkaayos sila. Kaya hanggat hindi pa dumarating yung araw ng kasal, umasa pa rin tayo na maayos at mababalik nila kung ano yung nasira. Diba? Kasi sabi nga nila, diba, only true friends can accept you for who you are and what you are. Gusto ko yan. Diba? Parang tayo. Diba? Kahit taong gulamang ka, ganyan. Kahit na minsan kinakain mo yung ingron mo. Yung inangat-ngat mo, yung pag break time. Bakla, nag-i-snack ka na naman. Ato tubig. Baka mahirinan ka. Truth. Ay naku, mamaya na ulit. Well, anyway, ayan, dyan po muna natatapos ang ating unang tsikahan. Sa aming pagbabalik, isang umatigbong tsikahan na naman ang dala-dala na Ang dalawang bongga ng bakla. chika. Diba? From Dominic Roque to Ingron. Anyways, muli ba ako si Kapitana Sisa? At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo, woo, woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!